Isa-isayin na naman natin ang mga TikTok videos na sisend nyo sa akin. Without further ado, let's start. Oh, no. Huh? Grabe, ang kapal mo. Pwedeng severe dandruff, pero di ko ma-roll out dito yung psoriasis of the scalp. Kasi tingnan nyo, sobrang flaky, sobrang scaly nung appearance nung ano nyo. Although natatanggal no? So dapat makita ng derma para mas ma-investigate. Ma-roll out natin yung psoriasis. Hincha nating sasakit! Sakit! Sasakit! Yung gastrocnemius niya dito, no? Yung muscle dito sa legs. Talagang yumuyup. Yung hirap nito, kadalasan to, nangyayari to sa pagtulog. Wala ka namang ginagawa, nanonood ka lang ng TikTok. O iniisip mo lang yung crush mo, tapos bigla, Wechala! Okay, so pag ganito, pwede makatulong as first aid. Pwede kayo maglagay ng ice compress. So, lagay nyo lang dyan para makatulong dun sa pain na nararamdaman. Pwede nyo rin gawin kapag nagma-muscle cramps kayo ng ganito. Stretch out nyo yung muscle. Iangat nyo yung paa nyo na nakaganon. Stretch out nyo yung pag ganon. Ka-cramps, stretch out yung pag ganon. Yan, para mababanat to. Pag nabanat yun, kahit papano, makaka-relieve dun sa cramping. Usual causes, syempre, electrolyte imbalance. Baka mababa ka sa potassium, calcium, damihan mo pagkain ng saging. And bawasan ng kape, bawasan ng alcohol. Tropa mo, pag nasobran sa vape. Kamusta mga par? Uy, lo, ano nangyari sa boses mo, par? Ha? Ganito naman talaga yung boses ko Par, kakahipak mo yan, par. Par, pa-check up mo nata yan, par. Nauubos ko naman to ng 1 week. Okay, yung pagbe-vape ha, marami pong health effects yan na hindi pa natin sigurado sa ngayon. Pero may mga nadodocument tayong mga pneumonia dahil sa vape, pagbabago ng boses dahil sa vape, infection sa baga dahil sa vape. 1 day? Nauubos mo yan ng 1 day? Oh, ayan na. Kaya lang nakikita kong health benefit nitong vape kahit papano. Siyempre, kumpara sa Yossi, mas mababa yung chemicals dyan. Yun lang. Pero still, meron pa rin mga dulot na sakit yan at magastos pa rin yan. Kaya mas maganda kung walang bisyo. Oh, ayan na. I fuck with me. Ha? Napakagaling mo, ate. Okay. Kadiri, pwede makahawa ng sakit kung ano mo merong sakit kay ate. Saka hindi yan hinahawakan. Pwede ka magpasa ng sakit dyan. Very effective ba? Huwag naman laway. Si ate naman, ginawang parang naglilipat ng page sa libro Earlier. Uy, kumugulong, nasa damo. Oops, mayroong damo sa comedian. Sa halagang 100 pesos lang, tol, pag bumili ka ng isa neto, meron ka na agad 3 libre. Ito pa nga yung... Ay, alam ko na to, yung inhaler, yung ginagawa. Dami rin nito nag-email tsaka nag-PPM sa akin. Ano ba talaga epekto nito? Kasi pinopromote nila to panlinis daw ng liver, ng atay, tsaka ng baga. Dinabank ko na to dati actually. Bango ng cola, tol. Try nyo yung cola. Parang ano po ba yan? Sabi niya, ni Ambun, inhaler. Nakakatanggal po ba to ng bumabar sa sipon o ilong? Sabi niya, opo. Hindi po yan nakakatanggal. Pwede pa nga yan maka-irritate sa lining ng ilong nyo kasi di natin alam kung anong chemicals nilalagay dito. Lalo na kung meron kayong allergies, baka lumala pa yung mga sipon-sipon nyo. Pwede po ba yan sa bata? Sabi ni Ambun, pwede po. Ang galing mo, Ambun. Huwag nyo ito papasubok sa bata. Bata pa lang, binibigyan nyo na ng bisyo. Or, nasal congestion nga daw, pang moisturize. Ano ba laman ito? Increase energy levels and reduce fatigue. Parang kape. Reduces snoring by opening the nasal passages. Helps prevent dry mouth. Reduce the risk of liver disease. Support liver function. Detoxification. Promote healthy digestion. Nutrient absorption. Support healthy immune system. Ititi mo dito sa ilong. Ka-travel pa yun sa baga mo. Tapos tsaka palang dadating sa atay. Grabe naman yung mga claims. Ini-edit oh. Ito pa si Doc Willie. Baka ganun. Energy inhaler. Huwag po kayo bibili nito. Ito po ay mga scammer at kung ano pong claims na hindi naman proven. And syempre hindi natin alam kung anong laman ng chemicals na nilalagay dito. Mas malaki yung harm kaysa sa benefit. Ba't pa kayo bibili nito? Libre naman yung hangin. Gumano na lang kayo, mag-exercise na lang kayo, libre pa ito, gagastos pa kayo dito. Sorry, nababother lang ako ano po yung nasa mata nyo. Okay, ayan. Yan, nunal po yan. Lumitaw yan nung grade 6 ako. Dati tuldok lang yan. Ngayon, kasing laki na yan ng itlog ng ipis. And mukha siyang itlog ng ipis. Tinry ko siyang ipatanggal. Sabi sa akin ng doktor, nunal yan. Part na yan ng kung sino ka. Pwede namang ipatanggal, pwede namang hindi ipatanggal. Yes. Ang tawag po dito is conjunctival nevus or nunal sa mata. So, nabanggit ni Sir Fons na simula bata pa lang meron na siya. Kadalasan, inborn po siya. Nanganak kayo na merong ganyan. Pwede siya lumaki. Okay, pwede rin
mag-darken yung kulay niya ng onte. Maganda na pina-check ni Sir Fons kasi may mga cases kasi tayo ng ganito na hindi napapacheck. Tapos it turns out melanoma pala. Iba po yung melanoma sa nunal. Ang melanoma po ay isang uri ng cancer. Kapag melanoma, pwede po yung lumaki. Okay? Pwede makapekto sa paningin nyo. Pwede po kumalat sa ibang parte ng katawan. Hindi po ako nakakakita ng multo kasi sabi nila pag may nunal Hindi. Grabe naman kayo. ka Excuse me? Sino po sila? Hanggang kailan ako mahirapan? Hindi ko na-expect yun Na-caught off guard ako doon. Okay lang naman na hindi patanggal. Basta, sa mayroong mga ganito, tsaka kay Sir Fons, observe nyo lang yung gilid niyan. Kung yung gilid niya nag-iiba. Dati, smooth na smooth yung gilid, tas naging uka-uka. Or talagang lumaki yung size niya. Dati, yun nga, itlog ng ipis. Pero ngayon, itlog na ng manok. Whenever I'm trying to fall asleep with my boyfriend. Yan yung tutulog tayong ganyan. Tapos, maya-maya, drowsy ka na. Bigla kang mahuhulog sa panaginip mo. So, normal po yan. Wala naman pong dapat ikabahala dyan. Kumbaga, nagta-transition lang po yung mind natin from wakefulness sa gising and then drowsy, medyo antok na. Tapos yung sleep stage or sleep phase. Gaganon ka lang. Nagsisend lang yung brain signals mo sa katawan na mag-jerk ka. Wala lang, normal. Na wala pong sakit na dapat ipag-alala dyan. Sabi ni Dong Jan. It's called moro reflex during sleep. Mali! Yung moro reflex sa bata po to, sa baby po to. Iba yan, mali yan. Sabi ni Logray, humihinto kasi yung tibok ng puso, kaya nagsisend ng shock ang utak para magising ka. Hindi man sa humihinto. Yung mga ibang literature na gano'n nila dinidescribe, matetegi ka na, maditigo ka na, kasi bumabagal yung tibok ng puso tsaka paghinga mo So, yung brain mo, huwag ka mamatay. I-activate niya kita. Gisingin kitang ganyan. Pero in reality, ano lang naman yan. Normal occurrence. Pwede tayo maka-experience niyan. At least once in our lifetime. Comment nyo nga sa baba kung na-experience nyo yan. Kachat lang naman kita noon at ngayon. May mga nahalo na namang mga meme na ganito Pero bakit may pa-burger at milk tea ka na sa akin ngayon? Bakit ako natatag sa mga ganito? Sobrang dami kong nakain kagabi, Bet. Hanggang ngayon ramdam ko yung pagka-bloat ng tiyan ko. Siyempre, ang solusyon, magko-corset ako. Yun ang mga false marketing. Parang sinasabi nyo, okay lang kumain ng marami. Okay lang maging bloated. Basta meron kayong gantong corset. Mali So ito, isusot ko to for 3 to 5 hours. Mismo nga ako, Be, hindi makapaniwala na ganito yung katawan ko pag meron ng corset. Be, tama nang kakasana all, mag-check out ka na sa corset IG. Well, magiging ganyan talaga yung katawan kapag nakasuot ng corset. Pero pag tinanggal mo yan, balik yan sa original na sukat ng inyong pong tiyan. Again, kung gusto nyo po maging flat yung inyong tiyan, tulad ni Madam, dinadaan po yan sa exercise or sa jeans nila or sa tamang diet. Hindi po yan madadaan sa corset. Kapag sinuot nyo po kasi ito, medyo hirap yung inyong tiyan na mag-expand and natutulak yung mga organs nyo sa tiyan pataas. O kapag tumaas yun, yung ibang organs nyo dun, hirap din kayo huminga. Binibigay lang to actually sa mga merong na-operan sa tiyan para hindi basta-basta bubuka po yung tahi. May nose before taking isotretinoin. So, isotretinoin, nireseta po yun para sa severe acne. Okay, so medyo lumiit. Yun yata yung gusto iparating sa video or tumangos or umayos yung itsura. Kahit po walang acne, pwede mag-take para sa ilong lang. Hindi. Yan, tama yung sinabi niya. Okay, so ang tanong, nakakalit ba ng ilong or nakakatangos ng ilong itong isotret? Hindi po. Wala po siyang epekto sa ilong. Hindi yan parang kung gusto maging pointed or maging slim yung ilong nyo, wala pong maging effect. Siguro nagmumukha lang maliit kasi dun sa mga patient na medyo overacting yung kanilang oil glands dito sa ilong. Medyo bumpy. Medyo kakaiba yung shape niya. Ngayon, kapag na-treat sila using isotret, medyo nawawala yung mga bumps. So, umaayos din yung shape ng ilong. Kung gusto nyo po maging maayos din yung ilong, pwede po kayo mag-lose ng weight. So, kasi kapag medyo malaki ang timbang natin, of course, merong mga excess na fat sa ating face. Kapag nawala po yung mga excess na fat sa ating mukha, medyo umaayos din yung shape ng ilong. Or pwede po kayo magpa-opera kung gusto nyo talaga baguhin yung shape ng ilong nyo. Pero yung isotret para sa ilong lang, hindi. And of course, itong isotret, hindi po ito basta-basta tinitake ng walang reseta Tsaka hindi kayo nakikita ng doktor kasi meron po itong effects. Lalo na sa mga buntis, nag-expect ng baby. Pwede po yan mag-cause ng mga birth defect sa baby nyo. So, huwag po basta-basta ititake. Pa-check mo na sa doktor. Isang trans ang na-stroke dahil sa pagtitake ng Dayan. Kung isa kang transisi na katulad ko, please stop using Dayan. Ayon nga sa post niya, 11 years na nga siyang gumagamit ng Dayan. 11 years?
Pinakamatagal po nito, depende sa doktor, pero buwan lang po dapat yan. Again, Dayan is for contraception. Yung mga gantong pills, hindi po yan pampalaki ng dibdib. Kasi marami pong side effects yan. Bukod sa stroke. So, totoo po ito. Pwede siya mag-cause ng stroke kasi pwede po magkaroon ng blood clots. Pwede mamuo yung mga dugo sa mga pasyenteng nagtitake ng pills na sobrang dami or sobrang tagal. Dahil nga sa pagtitake niya ng Dayan pills, nagkaklat ang blood niya na nagkukos ng stroke. Pag patuloy ka nga gumagamit ng Dayan, patuloy din ang pagklat ng dugo mo. Ang maganda ng pills na gamitin, yung mga food supplement, at least safe. Biglang nag-endorse. At kung ikaw nga ay magtitake ng mga pills, make it sure na nagpa-consult ka muna sa inyong mga doktor. Yes. So, ischemic stroke yung nangyari sa kanya, ibig sabihin may ugat sa utak na nabarahan. Nagkaroon ng ischemia. So, nabarahan kasi nagklat, namuo yung dugo doon, hindi nakadalo yung blood doon sa parte ng utak na yun, namatay. Karoon siya ng stroke. Nanghina yung katawan niya. So, bukod dyan, pwede rin yan sa paa. Pwede rin magkaroon ng clot sa paa. Kaya, hindi basta-basta po ang pagtitake ng pills. Dapat po talaga nireseta yan ng mga OB. Kasi sila po nakakaalam kung gaano katagal at kung ano yung tamang dose para sa inyo. Yan, shoutout muna tayo kay Honey Cruz Garcia. Shoutout po sa inyo. Kay Travel7282. Shoutout from LA. Kay Danjen Channel 8425. Shoutout sa iyo. Tawan-tawa daw siya dun sa... Siguro yung kumakanta ako ng salamat daw. Kay Tita Cathy. Shoutout po. Kay OFW Life Channel. Shoutout po sa inyo. Kay EJ De La Fuente. Shoutout po. Gigi Freyes. Shoutout sa iyo. Gracias. Kay Me, shoutout po. Doc Tolds, shoutout sa iyo pare. Shoutout po kay Riza from Japan. Uy, konnichiwa. Kay Dub My Love, shoutout. Kay Somaris, shoutout. At kay Charmaine Dacoco. Shoutout po sa inyo. At diyan ko na tatapos yung video. Sana marami kayong tutunan. Kung nag-benefit ka, please follow my social media pages. Once again, I'm Doc Alvin. Signing out.